Magandang umaga sa lahat, mga kapatid. Ang paksang pagbuksan natin ay tungkol sa gawain ng aking Ama na nasa langit. Ito, bakit ko sinabing aking Ama? To be safe. Kasi yung aking Ama, ang Ama ng mga apostol at mga propeta, nagturo sa kanya. At iba kasi ang nagturo sa iyo, pastor at pare lang. Hindi Ama. Hindi yun ang totoong Ama. Kasi ang Ama talaga, nung unang panahon pa, nagturo sa mga apostol at propeta. Basahin natin. Ang Ama mismo magpakilala. Ang sa ating basahin muna. Sa Matthew 10:25 to 27. 11, chapter 11, verse 25 to 27. Nang panahong yaon, sa dating Biblia pa rin palagi, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinasabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, o Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim, itinatago, ibig sabihin, ang mga bagay na ito sa mga pantas, matalino. Pero hindi ang karunungan ayon sa karunungan ng Diyos. Mga pantas, kalaban ng Diyos to. Mataong matatalino, laban sa kayang turo. At ipinahayag mo sa mga sanggol, ibig sabihin mga anak ng Diyos. Malalaking tao to, pinapahayagan na mismo ng Ama. Ang mga sanggol po to, mga anak ng Ama. Oo nga, Ama. So, gayon ang kalugod-lugod sa iyong paningin. Yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya, ang mga anak niya, matutunan ang kanyang turo. At sila mismo ang pinahayagan mismo ng Ama natin. Sa 27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay mo sa akin, Ama. Sa akin, mga karunungan, binigay kay Kristo mula sa Ama. At sino may hindi nakikilala sa anak, kundi ang Ama. Ang nakikilala kay Kristo, ang Ama. Si Kristo ay anak. At sino may hindi nakilala sa Ama, kundi ang anak. Wala nakilala sa Ama, maliban ang anak. At yaong ibigin mong payagan na anak. Ang Ama, nagpahayag sa kanyang anak. Si Kristo day, nagpahayag sa mga anak ng Diyos. Mga tao ho ito. Ibig sabihin, ang Diyos nagpaunawa sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Ngayon, in this 21st century, we are now in the 21st century. Ang Diyos nagpahayag sa anak. Ang Diyos nagsasalita sa kanyang anak, pamagitan ng kanyang anak. Mula noon, sa 1st century AD, hanggang ngayon, at hanggang sa wakas sa mundong ito. Basahin natin ang talata. Ito, Hebreo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ang Diyos nagsasalita noong unang panahon sa ating mga propeta. Sabi ni Pablo, sa atin mga Hebreo, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propeta, ay nagsasalita sa atin ngayon, sa panahon ng apostol at hanggang ngayon, sa atin ngayon, sa huling araw, na ito, mga huling araw, sa pamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagagmana ng lahat ng mga bagay sa pamagitan naman ng kanyang ginagawa ang sanlibutan. Ang Diyos ngayon, nagturo ng aral ngayon, unang-una sa mga apostol, sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesu Kristo.
at hanggang ngayon. Yun po ang nakatala sa aklat. So, paano natin malaman ang Ama? Si Kristo rin ang pagpahayag sa atin. Si Kristo tinuturuan ng Ama. Basahin natin ang talata. Ang Ama naturo kay Kristo. Sa Juan 8:28. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makilala na ako ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuturo ng aking Ama. Ang nagturo sa anak, ang Ama pa rin. Ama pa rin nagturo sa anak na si Kristo. Lalo sa atin ngayon, mga anak din tayo ng Diyos. Ang Ama nagturo sa atin sa pamagitan rin ng anak na ating mababasa kanina sa Hebreo 1, versikulo 1 hanggang 3. At ang tabaw na ating Ama magturo na sa mga anak, unang-una si Kristo. Ang Ama magturo sa atin, ang Ama. Basa tayo ng talata. Ito pansinin ito. Sa 44, Juan 6:44 to 45. Walang taong makalapit sa akin. Si Kristo po ang nagsalita dito. Walang taong makalapit sa akin. Maliban na ang Ama nagsugo sa akin. Na siya'y sa kanya kay Kristo magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. So dito, ang gawain ng Ama natin, ang focus natin sa Ama. Nagtuturo sa atin ngayon sa mga anak. Walang taong makalapit kay Kristo. Walang pastor, walang pare, walang apostoles, walang propeta, kahit sino pa basta walang tao. Wala rin anghel. Maliban na sa Amang magsugo sa akin. Siya rin ang maglapit sa atin kay Kristo. Siya nakalam sa ating puso. Sa 15 verse 8 of Gawa. Walang taong makalapit sa akin. Walang tao talaga makalapit sa atin kay Kristo na kanang anak. Wala. Sabi ni Kristo. Kasi yun ang kalooban na Ama. That is the will of God. His will be done. Matthew 6:9 to 13. Walang taong makalapit sa akin maliban na ang Ama. Sabi pa ni Kristo at sabi ng Ama kay Kristo. Isinulat ni Juan the Apostle. Maliban na ang Ama nagsugo sa akin. Isinugo ang Ama sa tao, pero ang Ama maglapit sa tao kay Kristo. Ang ilalapit sa Ama kay Kristo, mga anak ng Diyos. Mga anak lang. Kasi yun ang kalooban ng Ama. Ama namin na sa langit ka, pakabanalin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong paghahari sa amin. Si Kristo naghari sa ating puso. Nananahan sa ating puso. Galatians 4:6. Spiritually, walang laman. At masunod ang iyong kalooban. Ang magturo sa kalooban ng Ama, ang Diyos na Ama rin sa pamagitan ni Kristo.
Doon masunod ang kalooban. Kasi ang Ama nagturo sa atin sa pamagitan ni Kristo. Kaya si Kristo ang dakila na anak. Above all names. Sa Pilipos 2:9, wherefore God had highly exalted him and given him a name which is above every name. Manghari ang Ama sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ay mediator from God. Sa 1 Timothy 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang mga men nito, mga anak ng Diyos. At ang God dito, yun po ang Ama. Kasi, doon sa talata, God has a family. Sa Ephesians 5 verse 10. Sabi sa Ephesians 3:15, of whom the whole family in heaven and earth is named. So, ibig sabihin, mayroon palang pamilya sa langit. Makalangit na pamilya. May makalangit na pamilya. Ang pamilya noon at sa langit, ang ama at mga anak as a family. Walang ina. So, may pamilya pala sa langit. May heavenly family. At sulat pa po ni Pablo yan. Kasali po si Pablo noong unang panahon at hanggang ngayon. Mga apostol at mga Kristiyano. Kasalat si Kristo. Yun ang pamilya ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Gawa siya ng pamilya. Sa makalangit na pamilya. Kasi ang ama natin, taga-langit. Hindi taga-mundo. Ito po, sa King James Version, sa Ephesians 3:15, nakasulat sa English, for this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the family in heaven and in earth is named. Sa langit at sa lupa, pinapangalan ang family of heaven, ang pamilya ng ating Ama. Ulitin natin. For this cause, I bow my knees. Ang linuhura ni Pablo, isa lang. Bilang anak. Bilang mga anak ng Diyos. Isa sa mga anak ng Diyos. Isa lang. Ang Ama sa langit na Ama ni Kristo, isa lang. Ang Ama ni Kristo, ang linuhuran. Pati si Kristo, lumuhod sa Ama. At nanalangin sa Ama. Nanalangin sa Ama. Ulitin ko. May pamilya talaga. Banal na pamilya. Holy family. Heavenly family. Kahit sa lupa ka. Ito ulit. For this cause, I bow my knees. Apostol Pablo. Banal na tao. Hindi hangal. Banal. Santo. May Espiritu Santo din na nahan sa kanyang puso. Sa Romans 8:7 hanggang 9. For this cause, I bow my knees unto the Father. May talagang Ama. Unto the Father of our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ. Ama ni Kristo. Ang linuhuran natin mga anak. Pati si Kristo. Of whom the whole family in heaven and on earth is named.
May banal, walang ibang banal na pamilya. Walang ibang banal na pamilya. Santong pamilya. Holy family. Except the father and his children. Yun ang banal. Ang nabuo sa pamilya, ang ama at mga anak, children of God and our Father. Yun po ang pamilya. Meron palang pamilya makalangit. Hindi makamundo pamilya. Hindi makamundo. Isa lang ama. Sa makalangit ang pamilya. Isa lang ang ama. Isa lang. Nasa langit. Kaya makalangit. At meron talaga ama. Si Kristo at mga Kristiyano. Kapatid, kung unawain na lang turo ng Diyos sa atin, magandang balita. Lumuhod tayo sa Diyos na tinatawag nating Ama. Diyos, Ama, Hari, Presidente, ay ang patawag na Ama. Pero ang Diyos ang patawag na Ama. Yun ang grasya. Walang bayad. Walang bayad Lord. Dakilang grace sa atin, dakilang bigay sa atin, walang bayad. Kung ang Diyos na babayad, hindi mo kaya. Hindi mo kaya bayaran ng pera. Diyos yun eh. Ang Diyos, nag-aalay sa mga apostol at mga Kristiyano na siya tawagin na Ama. At napanala sa ating puso na espiritu ng kanyang anak sa ating puso para maging tatawag sa kanya na Ama. Galatians 4:6. Manahan sa atin din, pati ang espiritu ng Ama. Sa sa magandang balita at sa dating Biblia, ang sali nito, sambahayanan. Iba yun. Dapat ang sali dito sa Tagalog, pamilya. Tama to sa Greek. Family. Pamilya. Bakit kapatid? Kasi ang pamilya kasi close. Close yun. Siyempre, may pamilya ang Diyos. Kaya may pamilya, yun po ang kalooban ng Diyos. Siya ang magtayo ng pamilya. Siya ang magtayo ng pamilya. Kasi siya ang ama. Walang anak magtayo ng pamilya. Ama lang. At porque siyang ama, siya magturo. Bakit? Basa tayo ng talata. Sa Ephesians 6:4. Ito kapatid. Dito, makuha tayo dito ng idea dito. Makakuha tayo dito ng karunungan ng Diyos. Ephesians 6:4. At kayong mga ama, mga Kristiyano po to, mga anak po to ng Diyos. May mga anak na laman dito sa lupa. Kayong mga ama, huwag niyong ipangmukhay kahit sa galit ang iyong mga anak. Huwag. Kundi, kayong mga ama, turuan niyo sila. Ayon sa turo ng Ama natin sa langit. Ayon sa saway at aral ng Panginoon na ating Ama. Sa pamilya ng tao, inutusan ng Diyos base sa kanyang kalooban ng turo ang Ama. Mga ama tayo to, ina dito. Mga ama, hindi ina. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun po ang tamang salin. Walang ina. Patris. Ama. Magturo kayo sa inyong mga anak. Hindi kasali ang pastor, pare.
Ang Ama, may poder sa mga anak. Yun po yung gusto ng Diyos ngayon. Noong unang panahon, kailangan pastor at pare. Kasi wala pang aklat. Wala pa tayong aklat. At ngayon, wala na ang apostol, ginagamit ng Diyos Ama at salita ng apostol para ipangaral sa, pangaral sa Ama. Mga ama talaga. Wala kayong magawa doon. Yun po ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng pastor at pare. Pag sa pamilya, ang ama ang turo. Ang ama, ngayon, 21st century, may aklat na. Yun ang gusto nangyari ng Diyos na Ama sa langit. Sa mga anak niya, may mga anak din sa lupa. Kayo, mga ama, mga anak ko, ama kayo sa anak, magturo kasi ako turo. Tinuturuan ko kayo kapilang sa aking pamilya. Kayo rin, mga ama, magturo. Mga ama, hindi ina. Mga ama, lalaki. Tulad ng Diyos, lalaki rin. Tulad ng mga anghel, lalaki rin. Bakit? Sabi sa 1 Corinthos 11 verse 3, ang ulo ng lalaki si Kristo. Ang ulo ng babae ang lalaki. Mga Kristiyano to. Mga Kristiyano. Ang ulo ng babae Kristiyana ang lalaki na Kristiyano. Hindi Katoliko, hindi Protestante. Ang ulo ng lalaki si Kristo. Ang ulo ni Kristo ang Ama. So, meron pala Diyos na Ama, si Kristo, ang lalaki, mga lalaki, at ulo sila sa buong pamilya. Wala doon ang pastor, wala doon ang pare. Wala doon ang pastor, wala doon ang pare. Ngayon, galing pa sa kanuran. Hindi sa silangan. Dakila ang Ama natin naturo dito sa silangan. Sa Malakias 1:11. Kasi, dito pala ipanawa sa atin na may pamilya sa ang Diyos. May akat na. At ang Diyos, nagturo sa mga tao, mga anak niya, ituruan niyo yung anak, mga lalaki, mga ama. Kung ama ka, obligado ka ngayon magturo sa anak, obligado kayo mabasa sa turo ng Diyos na yung Ama. Pati si Kristo nga, binabasa ni Kristo ang kasulatan din. Nagbasa rin siya, kahit alam niya. Ha? Sa Lucas 4:17 hanggang 18. Lalaki din siya. Ang asawa ni Kristo, yun po ang iglesia. Kasi Kristo ang ulo. Sa 6 ng Ephesians, hanggang patuloy. Hanggang 28, hanggang patuloy. Ngayon, yun po ang gusto ng Diyos. Yun ang turo ng Diyos sa kanyang pamilya. Yun ang turo ng Diyos sa atin. Ang Ama natin ang turo sa atin kung ano, paano Ama, may anak kami. Anong gagawin niya sa anak, Ama? Turuan nyo. Turuan nyo sa kinsaway. Para yung pamilya maging banal din. Hindi hangal. Walang adik din. Walang adik. Walang magnanakaw. Walang kurap. Walang mapalaya sa pastor, sa pare. Yun ang banal. Hindi banal matiniwala sa pare. Sa pastor. Hindi ka banal. Hangal ka. Tatay ka hangal. Hindi ka alam ng Diyos. Ang alam ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang will of God, sa salita ng Diyos. Sa Matthew 7:21 hanggang 26. Ang sumusunod sa Diyos sa Ama, yung anak ng Diyos. Pag hindi ka sumunod sa Diyos sa Ama na kalooban na Ama, ayaw maturo, kayo sa Ama ng Diablo.
Sa 8 ng Juan, verse 41 to 47. Whether you like it or not, gago kang ama. Patag ina din, nakialam sa ama, gago rin ina yun. Ang ama masunod. Yun ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng tao, hindi gusto ng babae, hindi gusto ng lalaki. Igalang natin ang Diyos. Ama na siya, susunod natin sa utos. Ang utos ng Diyos, nakasulat na. Doon pala kapatid, mawalan ang papel ng pastor, pare. Dapat, ang ama, ang gusto ng Diyos may akat na ngayon. May akat na. Mag-download ka na sa application, sa cellphone mo, wala pang wallet, mayroon ka ng Biblia. Tagalog, English, Bisaya, Cebuano, Waray, any language that you like, that you understand. Sawang-sawa na ba kayo sa pastor at pare? Hindi ba kasawa sa kasawa nila? Mayaman sila. Kaya naman kayo, naniwala sa kala kasi mayaman sila. Tanga. Hindi na sabi ng Diyos, maamo turo. Malakat na. Burahin nyo bang ang nakasulat sa aklat? Exempted ba kayo? May anak kayo? Kaya marin anak kayo maadik, katoliko, protestante. Kami katoliko. Maamad at puser. Maamad at puser. Kurap. Magnanakaw ang ama. Politiko. Karabihan. Maamad ang pastor, mga pare. Ama lang, santo papat sa tahanan, Holy Father sa bahay. Isa ang man sa langit, Holy Father, santo papat sa Latin. Sa 17 verse 11 of John. Wala kayong hiya sa Diyos. Kapal na mukha nyo. Yun ang hukom sa inyo. Hindi kayo mga Diyos din. Tanga. Mga demonyo kayo, maanak kayo ng Diablo. Sabihin nyo, hindi. Totoo, magdibate tayo. Ang Diyos na turo. Hindi ka man nawala sa Diyos. Sabihin nyo, hindi kami sa Diablo. Kanino ko man nawala, naalak ko ng Diyos, sa Diyos mismo. Sama ako man nawala. Kasi wala makita sa Espiritu ng Diablo. Kung sa iyong gawa, malaman na-influence sa Diablo. Matalino ang Diablo. Sa iyong gawa, Titus 1:16. Ito ang kapatid. Itong paksa ngayon ito. Ang topic ko dito, ano ang gawain ng Ama na nasa langit? Magturo sa mga anak sa kanyang pamilya. Ako rin, anak ng Diyos. One of the family of God. I understand. Ipinaunawa sa akin ng Diyos. Ito, basa tayo ng talata. Sa 6:45 again. Ng aklat ng Panginoon, ng Ama. Sa Isaiah 64 by 16. 34 by 16. Ito ulit ha. Ito. Walang taong makalapit sa akin. Sabi ng Diyos. Walang taong makalapit sa Diyos mismo na Ama. At saka kay Kristo. Sabi ng Diyos. Nasusulat sa mga propeta, turuan silang lahat ng Diyos. Sa Juan 6:44 to 45. Bakit silang lahat? Noong una pa naturo sa Diyos sa mga apostol at propeta. Sila lang, noong una panahon. May akat na, buong mundo na, lahat na. Buhat pa simula, nagturo ang Diyos kay Adan, kay Moses, kay Abraham.
sa lahat ng tao noong unang panahon, mga propeta. Sa Israel, noong unang panahon sa propeta at sa kapatriarka. Kay Adan, sino magturo? Ang Diyos mismo. Si Adan din, anak ng Ama. Lahat ng nilalang ng Ama, mga anak niya sa umpisa. Mabait. 7:29 of Ecclesiastes. Sila'y matino sa unang-una. Ginawa ng Diyos matino. Sa Malakas 3:10 at 2:10, ang Diyos naman lang sa atin. Ama natin. Sabi ni Malakas. Sa 3 din ng Lucas, pati si Adan, anak ng Ama. Pati si Adan, anak ng Ama. Basa tayo. Sa Lucas 3, verse 38. Which one, the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Ang Diyos nito, Ama. Sa Malakas, dos Jes. Mga kapatid, ang lumalang sa atin, yun din ang turo sa atin. Noong una pa sa patriarka, sa propeta, sa Kristo, sa apostol. Siya pa turo sa atin ngayon. Paano turo ang Diyos? Paano turo? Basahin natin. Ito tuloy mo na natin nakasulat. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Unang tuturuan mga propeta, hindi pa lahat. Lahat na. May aklat na sa buong mundo. Pati mga ama, turuan. Walang alam, kasi pare ng turo, gago. Nakinig sa pare, gago. Matayo ba? Gago, sabi ng Diyos. Mahangal. Babasa natin sa Matthew 7, verse 21 hanggang 26. Sabi ng Diyos, pag hindi mo sabi gago, sinungaling ka sa Diyos. Plastic ka. Pungi-pungin siya. Magalit na kayo, magalit. Mas makapalayan ang Diyos sa inyo. Naman, may aklat. Aming aklat. May aklat ng Ama. Amin din aklat. Aming basayan. Hindi yun aklat ng Katoliko. Aklat namin yun. Aklat ng aming Ama doon. Kami yung maaari doon. Para maaari namin sa anong una sa aming Ama. Yun ang Book of God. Book of the Father. Sa Isaiah 34:16. Ang Panginoon, aklat ng Panginoon, ito, basahin natin. Ha? Kasi nagigigil ako eh. Basahin natin. Sa Isaiah 34 verse 1, chapter 34 verse 1, 16. Basahin natin. Ito, sabi ka lang sa turo sa atin, kung may katanungan kayo, siya ang tanungin. Siya ang turo. Sa Santiago 1:5 hanggang 9. Apostol Santiago ang nagsasalita doon. Hindi sa Apostol Santiago tatanungin. Hindi anghel. Hindi sila. Hindi propeta. Ang Diyos mismo. Sabi, turo ng Diyos sa atin. Magturo. Siya ang tatanungin. Ang sagot ng Diyos na mababasa ngayon. Ang turo ng Diyos na panood sa aklat, kumpleto sa tao. Sabi niya, ito, magturo siya, nakawala na. Isaiah 34 verse 1. Basahin natin. Kayo magsilapit sa akin. Sa akin. Ama tulad sa salita ito. Ama. Natulad sa propeta.
Sa unawa natin ngayon, mga anak ng Diyos, magsilapit kayong mga bansa sa akin. Hindi sa pastor, hindi sa pare. Sa akin ko maglapit, yung ang kalooban ko. Hindi kalooban ng pastor, mga demonyo. Mabulang ka sa puwita, pero ang gusto. Ayaw pa mag-debate. Nagturo, ayaw mag-debate. Taka. Lahat ng apostol, pati dito na pag-debate. Nasa kanila ang salita ng Diyos. Ipaglaban na ang Ebanghelyo. Philippians 1:27. Ito. Kayo magsilapit sa akin, mga bansa, pati Romano, pati Italy, city doon na napaloob ang city, pati Vatican, pati Amerika, United States of America, pati Europa, doon ang gaya pastor pare sa Western nation. Hindi nakita doon. Sila nagturo. Hindi ang Diyos magturo sa Espiritu. Ang Diyos turo. Hindi lang makita. Pati ang kanyang Espiritu, pati Espiritu ni Kristo. Nanahan sa ating puso. Nakita sa mga pare, pastor, mas matalunod. Christ is the wisdom of God and the power of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Hindi pare, hindi pastor. Nasa atin. Kailangan ba ng pare? We have the mind of Christ to judge the angels and humans. Sa 1 Corinthians 2 verse 11 to 16. Mind of Christ, pati di mo na manaya, pati pastor, pati pare yan. Pastor, pare, anak, hindi kayo pastor, hindi kayo pare, maanak kayo ng demonyo. Ang kalaban nyo, ang Diyos namin at kami. Kaya naghabot kami ng debate. Paano na ngayon? Sumuko kayo sa Diyos sa amin. Husgahan kayo. Pati di mo nyo, hindi makaharap sa amin. Ilan na yun? 2023, nagbigay ko ng hamon. Naka-live na. Hanggang wala. Sa kanila pang Facebook page. Ayaw na. Nakatina ng debate. Kasi nahanap lang sa mga debatista ngayon. Sa 1 Corinthians 1:19. Saan ang mga debatista? Saan natuturo ng katutusan? Hinahanap niya. Sa aming ama. Naghanap sa ng puso. Saan? Panapin niya ako ng debatista. Kaya susunod ko, panganak ko. Hinahanap namin. Wala na. Ito ha. Kayo magsilapit sa amin at sa akin. Kayo mga bansa upang makinig kayo sa akin. Sa Ama, yun ang gusto ng Ama, sa kanya makinig. Mga bansa. Pare, pastor, magtulong sa lahat ng bansa. Mga Pilipino, alam niyo ba mag-French? Alam niyo ba mag-Italian? Mag-Latin? Alam niyo ba mag-Hebrew? Mag-Grego, mag-Latin? Mag-Chinese? Mandarin? Mag-Japanese? Siya matulong sa lahat ng mga bansa. May haklat ang Diyos nakasalin sa iba't ibang wika. Siya ang magpaliwanag. Sabi sa kanila, ang Diyos magtuturo sa lahat ng tao. Siya makinig sa Kanya. Siya magtuturo. Ang natututo sa Ama, makalapit sa Kanya. Pati kay Kristo. Yeah. Yun, makalapit lang. Yung natututo. Ayaw niyang bubo. Hindi siya doon nagpayag sa kanyang puso. Yeah. At pati puso na walang Espiritu ni Kristo. Walang Espiritu na Santo ng Diyos. Sabi lang niya, kung sa kanyang gawa, itinap ko lang ang Diyos. Sabi sa 1 John 2 verse 4. Gawa. Hindi sa talita. Kami mga Diyos, biniwala kami Diyos, tanga, gago. Alam mo ang Diyos? Hindi. Oo. Ano ang Diyos sa inyo? Nagturo? Hindi. Kami nagturo, pastor, pare. Nag-aaral kami ng theology, philosophy, tanga. Yun ang daya. Sa relihiyon, Diyos lang ang magturo.
Sa 127 of the book of Santiago. Basahin natin sa Tagalog. Ha? Ito para dito. Ito po sa Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harap ng ating Ama. Sa harap ng ating Ama. Ang sunod sa relihiyon, Ama pa rin. Ito, dalawin ang ulang babaeng babaho at sa kanilang pagkakapaghatian. At pag-ingatan walang dungis ay yung sa kanyang sarili dungis ang kanyang sarili sa salimutan. Sumunod sa Diyos. Ang Diyos ang turo sa mga anak. Basta anak, ama ang turo. Kaya sa bahay nyo, kapit bahay nyo turo sa iyong mga anak. Ganun talagang gusto na ama ang turo sa anak. Kaya hindi ka tuloy ng tinuruan ng Diyos, kaya gusto mo turo. Anak, paglaki mo, ganito ang kukunin mo. Itong mag-aaral ka ng mathematics. Mag-aaral ka ng English. Magturo ka sa iyong anak, walang bayad. Pag magturo sa anak, walang bayad. Wala talaga. Walang bayad. Pag turo mga sa anak, walang bayad doon. Hating gabi, pwede ka gisingin anak, basta ama lang turo. Ama lang makagawa nan, walang bayad. Kapit bahay, gisingin mo. Hindi mo, sino kali? Anak mo kita. Pati, pagkailan pa, gatas anak. Huwag ka matulog. Gatas, kumain ka maayos. Mag-aral ka. Galit ka pa pag turuan. Ganito anak, pag-aral ka ng negosyo, ituturuan kita ng negosyo. Ganun na ba? Anak, magnegosyo ka. Wala kong pera na rin. Ikaw bigyan kita ng pera. Magnegosyo ka. Anong problema sa negosyo? Ama turo sa. Ama turo. Walang pasok, walang pare. Gago yun. Kaya may aklat, sabi na, ito basahin natin ulit. Ha? Ang Diyos natulog sa reliyon, ni pastor, ni pare, ni tao. Sino nakakalap sa reliyon? Pati yung unang panahon, ang tulog sa reliyon, ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin tulog sa pumpita at mga apostol. Ito. Inyong saliksikin ito. Tayo magsilapit sa akin mga bansa upang makinig kayo sa akin. Pakinggan ang Diyos din, mga bansa. Noong unang panahon, si Eva lang at si Adan. Noong unang panahon, si Eva lang at si Adan. Makinig kayo sa akin, Eva at Adan. Sabi ng Diyos kay Adan, makinig kayo sa akin. Ang si Adan ang kinausap ng Diyos. Adan ang kinausap ng Diyos, hindi si Eva. Si Adan, lalaki, ang kinausap ng Diyos, hindi si Eva. Huwag kayo kumain dyan. Yung asawa. Sa puno yan, mamatay kayo. Nakinig si Adan. Kaso, tinukso ni Eva. Tinukso si Eva ni Satanas. Sa Genesis 3, versikulo 1 hanggang 15. Sabi ng demonyo, ay, wag yan. Sabi ng Diyos, wag yan. Kumain kayo, hindi ka mamatay. Nakinig din si Eva sa demonyo, kay Satanas, ang ahas. Nakinig din. Dalawa. Si Adan, nakinig sa Diyos, ang Diyos kumausap kay Adan. Si Eva naman, kinausap ng demonyo. Pag kinausap ka na ng Diyos, hindi pwede tuksohan ka ng demonyo. Hindi yun. Si Eva, kinausap ng demonyo. Kumain ka. Pati siya na natukso kay Eva. Kasi asawa ni si Eva eh.
Namatay sila sa pakikinig lang. Ito naman na yun, sabi ng Diyos, sa buong bansa, makinig ka sa akin. Buong bansa, makinig ka sa, hula yun. Dinggin niyo ako, mga bansa. Ninyong mga bayan, dinggin niyo naman lupa sa buong sa buong mundo. Dinggin niyo ng lupa, buong narito, buong sanlibutan, sa buong mundo, sa buong daigdig. Sa lahat ng panig ng bulong ito. Sa mga bansa. At lahat ng mga bagay na nasilitaw dito. Mga bansa, mga hari. Mga hari sa bansa. Sino pagkigan? Pari, gago. Pastor, gago. Hari, nakinig sa pastor, sa pari. Sa Diyos, sabi nun, kalooban ko makinig sa akin, hindi sa tao. Ako matulong sa'yo. Yun ang kadakilaan, yun ang glory ng Diyos. Yun ang kadakilaan niya. God, hallelujah. Praise the Lord. That is the greatness of God. He will teach all nations, all the kings of the earth, all humans. Sa buong mundo, worldwide. Pag-anak ka ng Diyos. Pag-anakan. Ino-open ito sa buong mundo, mga anak, makinig kayo sa mga bayan. Pero, hindi na lahat nakarinig sa Diyos, makaunawa sa Diyos. Pastor, una-una na bang pastor o pare? Hindi lahat nakarinig sa Diyos, nagbasa kaya agad, nakaunawa sa Diyos. Kasi sabi ni Cristo, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo ito pinahayag sa mga gagong tao, matalino masinungaling, kundi sa iyong mga anak. Sa 11:25 of Matthew. Mahalaga ito kapatid, magturo lang. Palitan ng pastor, pare, ano kayo? Kapal na mukha nyo. Sabi ng Diyos sa magturo ang pare ngayon, pastor. Nagpastor-pastoral kayo, mga bulaan nga, masinungaling kayo. Hindi kayo pastor, hindi kayo pare, masinungaling kayo, pupita. Piki. Iginala ng tao nito sa mundo, pati mga hari. Sampalin ko kayo ng aklat. Garo kayo. Mandalaya kayo, baka matino pa kayo. Isampal ko sa iyo, aklat ng Diyos. Magdebate tayo pag natalo kayo, isampal ko sa iyo, aklat. Ito ko sa kayo pare, pastor, wala kayong puso, baka debate. Duwa kayo, mabayot kayo. Bayot ang pastor nyo, bayot ang pare nyo. Ha? Hukom na ng Diyos sa 38 verse 3 ng Job. Ha? Ang Diyos matol. Pagbayad ko sa akin. Hukuman ko kayo. Ang Espiritu ng Diyos nananalig sa akin bilang anak ng Diyos. Nagturo pa sa akin spiritually sa Matthew 10 verse 20. Wala kang ligtas sa mga anak ng Diyos. Whether you like it or not, nangaral ka sa mga bubo mo ng mga membro. Mga membro mo ng bubo. Kaya naniwala sa'yo. Kasi bubo, pinagsamantalaan nyo. Ang bulag, kapwa nag-akay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Ulit-ulit yung sinabi ni Cristo yan. Sa Matthew 15 verse 12 to 15. Sabi ng Luzon, pag bulag ito akay sa wali ako, ang bulag, hindi ama. Ang ama hindi bulag. Siya ang ilaw. Siya ang ama ng ilaw. Sa Santiago 1 verse 19. Ang Diyos ang ama ng ilaw. Basa tayo. Ito sa English. King James Version. James 1:17. Every good gift, every perfect gift is from above. Yun ang salita ng Diyos, wisdom of God, na natanggap namin bilang mga anak. And come it down from the Father, galing sa langit, ang ilaw, from the Father of lights. Father, Ama, hindi pastor, hindi pare. Sa langit, came down
from the panel of lights. Ama namin ang ilaw. Kami mga anak din, ilaw din. Basahin natin mga. With whom is there no variableness, never shadow of turning. Sa Tagalog, sa dating Biblia, basahin natin. Santiago, ito. Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob, hindi ito Lamborghini, hindi ito pera. Wisdom ito, karunuhan, salita ng Diyos. Mga salita ng Diyos ang kaloob. Ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, hindi sa luma. Hindi sa mundo. Sa taas ang galing ang turo. Sa taas ang turo galing. Wala ang turo galing sa taas, galing sa Ama. Ito. Natanggap na unang-unang mga apostol, katulad ng Santiago. Ang bawat mabuting kaloob ay buhat sa sakdal na kaloob ay pawang sa itaas. Ang natanggap ni Santiago na apostol at sumulat ito, hindi pera, hindi mansyon, hindi Lamborghini. Galing sa itaas, kaloob ng Diyos, hindi pastor yun, hindi pa kaloob. kaya pa nakaloob sa pastor na pera, pare. Ang bawat na kaloob, bigay ng Diyos, ay galing sa itaas, na bumaba na mula sa mga sa Ama sa Ama ng ilaw. Sa taas ng galing Ama, ilaw. Na walang nagbabago. Di ba? Sabi ng Diyos sa 27, ang nalisan ng reliyon, pati ng reliyon, bigay sa taas. Galing sa taas ng reliyon. Ang turo ng Diyos. Ang reliyon, ibig sabihin, turo ng Diyos sa atin na ating gagawin. Yung reliyon, turo ng Diyos sa atin na ating gagawin. Salita ng Diyos sa ating gagawin. Ito. Ang nalisan ng reliyon, walang dungis sa harapan ang ating Diyos na Ama ay dalawin ang babaeng baho at pag-ingatan ang sarili na dungis na kanyang sa salibutan. Huwag dumihan. Magpapabala ka. Magsalat ka mga utos. Magpasaya ka sa Panginoon para maging banal ka. Marumi ka kung napasaya ka sa Panginoon. Kapatid, tuloy natin. Magsilapit kayong mabansa. Saan ang pastor ito? Pati pastor, pati pare, makinig. Makinig kayo sa akin. Digin nyo. Narito, sa libutan, lahat ng mabagay nagsilitaw dito. Liban sa uod, liban sa hayop. Mga tao. Sa 16, paano naman Diyos makinig kayo sa iyo? Paano kami magpapagkilan? Hindi naman kami pupita, hindi naman kami apostol. Paano Diyos makinig kami sa iyo? Ito. Sabi ng Diyos, tanungin siya. Ang sagot ng Diyos, nakasulat na. Ito. Sa 16. Ito ha. Saliksigin nyo ang aking aklat. Ang aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Sulat ni Isaiah. Hula ni Isaiah. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Basta aklat ng Panginoon, hindi Biblia. Sa English, Libro Divini, sa Latin. Hindi Biblia. Walang nangailangan na kasama. Hindi kailangan ibang aklat. Sagat, inuutos ang aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu Santo ng Ama. Nagturo ng unang panahon sa apostol at propeta. Siya ang nag-ipon. Gumamay sa tao kung anong iipunin. Para magturo sa atin. Kaya inipon, ang Diyos magturo sa atin. Makinig kayo sa akin. Paano ka may aklat ako, basahin nyo. Hindi na nagkukulang. Isa lang. Hindi mga aklat, isa lang aklat. Sa ibang wika, ang susulat, mga propeta niya at mga apostol niya, mga anak niya. Mga anak niya. Family and heaven. Ang susulat, mga anak ng Diyos yun. Lakad ako ngayon at naniwala ngayon, mga anak ng Diyos sa buong mundo. Pati si Banjilo. Mga anak ng Diyos, Diyos lang pinakinggan namin. Hindi pastor, hindi pare, hindi tao, hindi angel.
Diyos lang. His will be done. His will. Kung nawala sa pastor ng pare, hindi ka anak ng Diyos, anak ng Diablo. Kalooban ng Diablo. Ang kalooban ng Diyos, siya pakinggan. Noong unang panahon pa. Sabi doon sa 6:45 ng Juan, noong unang panahon, mga propeta lang ang turuan ng Diyos at mga apostol. Pero ngayon, ang lahat ng tao, kahit mga bansa, makinig kayo sa akin. May aklat na. Wala. Aklat ng Panginoon. Ang Diyos magturo sa atin ngayon sa Panginoon, aklat. Aklat ng Panginoon. Bali pa ang protestante at mga pari. Biblia at tao. Hindi yun. Hindi yun. Turo ng Diyos. Ang nakila, aklat ng Panginoon. Sino may ari ng aklat? Biblia. Ay, Katoliko. Gago. At tanong ko sa Libertad nakasakupa ko na si Biado. Sino may ari ng aklat? Nung ako na tanong, hindi na sila amin. Pero, kayo may ari ng aklat, diba? Ayaw, hindi kami may ari. Pero si David, sabi, kami may ari. Pasalamat ka lang, David, hindi ako nakanibati mo. Pamilya ko talaga, sabi nyo, ako doon, may live ako. Sinasabi mo talaga, naka-Facebook na. Di na sa escape. Sino may-ari? Gago. Kami ang may-ari, dahil hindi kayo. Ang akat nyo, maraming apo pa, may laglag. Hindi yun akat ng Diyos. Ang akat ng Diyos, walang laglag. Kasi, pag dinagdagan nyo, you make addition, katulad ng apocryphal books, kasinungalingan sa ama naman, kasinungalingan. Sa Proverbs 30, verse 5 to 6. Ang nalagdag sa aking salita, mga sinungaling, mga anak ni Diablo. Ako ng turo, huwag dalagan, huwag bawasan. Kasi ako ang turo, hindi kayo. Tao lang kayo. Huwag niyong bawasan mo yung turo. Diyos, ako, Ama. Masunod, hindi kayo. Galit na galit ang Diyos sa turo na ibang nakasulat. Mabulit sa dagat ng apoy. Sabi sa 21 verse 8, mga sinungaling laban sa Diyos. Ang punta sa dagatang apoy, sa impyerno o bagsak nyo. Ngayon pala kapatid, bakit hindi tinanggap ang Diyos? Ang mga turo sa atin, His will is to teach us. His will must be done. Our Father in heaven, holy be your name. Tapat ka, banal ay banal. Totoo ka. Your kingdom come. Manahan sa mong puso. At magturo ka sa amin, your will be done. Ang gusto mo masunod, yung turo. On earth as it is in heaven. Sa Pilipinas, sa Romano, sa Italy, sa Amerika, sa Saudi Arabia, sa Israel, sa Europa, sa lahat ng panagbulo ito, sa 7 continents. Ang iyong kalooban, Ama, masunod. Hindi kalooban ng pastor at pare. Hindi kalooban ng demonyo. Mabulang pastor at pare. Mag-ingat sa bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Nagturo sa mga demonyo. Sa Matthew 24:24. Madaya. Akala nyo, anghel, demonyo pala. Akala nyo, Diyos, demonyo pala. Kami, mga sa Diyos din. Ka Maria, Ginong Maria na puno ka ng grasya, gago. Ama nga. Hindi sa Maria turo. Si Maria ba? Ano ba si Maria? Di ba? Si Hodyo? Naka-intindi ba si Maria ng Latin? Ng Pilipino? Tao lang siya. Apostol nga si Pedro, si Pablo. 6 na ang wika na alam. Magkaintindi ba si Maria ng Chinese, ng Japanese, ng Waray, gago. Malaya,
Pagkatong Maria na puro ka sa mga Pilipino lang ang mga Pilipino na nanalangin. Ang Pagkatong Maria, Pilipino siya, hindi siya Pilipino, tanga. English mo, Holy Mary, Mother of God, English mo sa Maria, tanga. Si Maria ay hindi ng Tagalog. Do not go beyond what is written. The words of God are written. Yun ang kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng pare. Limonyo. Kung gusto nyo kumira pare, magluto ka ng lugaw. Kaya yung mayaman kayo kasi marami bulag. Mga Katoliko bulag. Hindi alam ang Diyos magturo. Ama namin na sa langit ka. Masunod yung kalooban. Ano kalooban ng Diyos? Ako magturo. Nasunod niyo ba? Wala. Punta tribahan. Ano yung pa rin Ave Maria, pulo ko na siya. Gago. Kaya bubo. Katoliko ngayon, bubo pa rin eh. Pati safety, bubo. Sabi lang, matalino. Pero pag debate, ayaw. Namili ng protestante. Pag si Evangelo, ayaw. Matagal ako. Mabilang-bilang sa akin kamay ng kalbate ko eh. Kasi ayaw talaga. Sabi ko, legal. Sa legal, talo na. Illegal. Kasi alam ko, ang doktrina ng pare, mga pastor, theology at philosophy, hindi legal. Iba ang legal. Hindi batas yun. Alam mo na yun, fiction na yun. Hindi lang fiction, sinungaling pa laban sa Diyos. Kapatid, dakila ang Diyos magturo sa amin, Ama namin. Masunod ay yung kalooban. Ang kalooban ng Diyos sa'yo turo sa pagkita ng Kristo. At ngayon, direkta ang mga turo sa atin sa pagkita. Makinig kayo sa akin. Sabi ng Diyos, sa pangalan ni Kristo. Sa akin, basahin nyo. Tanong ko, nabasa ko na at wala. Pera. Pagod. Pera. Bigisin ako mala, pera. Gago. Sabi ng Diyos, walang taong mabuhay sa talapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Mag-invest ka sa salita ng Diyos. Libre. Walang bayad. Sa Matthew 4, verse 1 to 6. Kung pabayan ang salita ng Diyos, pabayan. Kung pabayan. Ito ngayon. Mga kapatid, ang alat ng Diyos, para sa mayayaman. Wala makalam dito, mayaman lang. Mag-invest ka ng pera dito. Nilibre ng Diyos. Wala na mabasa, tanga. Libre na nga, ayaw mabasahin. Salita ng Diyos yun, yung salita ng Ama. Pag nalagad sa Ama namin na sa langit, masunod ay yung kalooban. Nabasa mo, hindi, gago ka. Ano kalooban sa inyo? Sa kalooban ng demonyo. Huwag basahin, tanga. Every time, Our Father, who art in heaven, holy be your kingdom, your will be done. Will be done. Sabi na, binabasa ba akat? Hindi. Ang will ni Satanas ang gusto. Kayo sa ama ng Diablo, yun malaga sa akin, sa buong bansa yun. Para mabansa, bakit aking anak? Basahin nyo. Sabi ng Diablo, ay hindi, makinig ka sa pastor at pare. Nakasagot ba yun? Wala. May akat na. Saliksikin na aking aklat. Aking aklat hindi pare, hindi pastor. Kasi nandoon ang turo ng ama na ginagaya ng pastor pare. Plagiarism na sa napabayad pa. Ama, walang bayad. Kaya walang bayad eh. Ama kasi nagturo sa atin. Para mabasa na sa buong mundo sa iba't ibang wika. Kapatid, ngayon ay 21st century na. Natupad ang hula sa Malakyas 1:11. Dito dakilain mula sa west, sa east pala. Mula sa east, manggaling ang kalakalaan ng Diyos.
sa mga hintil, hindi Israelita, sa Pilipinas. Hindi sa West, hindi sa Europa, hindi sa Amerika magaling. Doon mga bubo pa pastor doon. Mga bubo ang pastor sa Amerika, sa Europa. Pati pare, bubo doon. Hindi dakila. Dakila ba doon? Sabi Diyos, dakilain ang pangalan ng Diyos dito sa Pilipinas. Kasi ang Diyos dakila, ama pala maturo, may aklat. Mga bansa, makinig sa akin. Naniwala ka sa pastor na Inglesera, mga Inglesero. Mga bumo naman. Hindi legal. Ligaw pa. Hindi legal yun ba? Kapaliwanag. Malayo sa kasulat. Pag binabasa mo, awkward. Height of holy. Para makorek ang iyong thinking, magligal ka ba? Magligal ka ba? Kaya siguro, nag-alak ko ng law para ma-apply sa legal. At, high class yun. Legal yun. Nagmagdebate ba ko? Ang gusto ka magdebate palagi? Kasi, doon magagamit ang salita ng Diyos. Hukom sa kanila. Hukom. Ang gawain ng hukom na yun. Mga Diyos, walang humukom na hindi Diyos. Mga anak ng Diyos, mga Diyos din, mga anak. Sa Salmo, ito basahin na ka. Ako lang babasa. Sa Salmo 82, 1, 6-7. Sabi ng Diyos sa ating Ama, sa kanyang aklat. Sa aklat ng Ama. Alam niyo, kapatid, ang alam ng Diyos, inutusan ng Diyos magtayo ng iglesia. Ang una itinanong ni Cristo, base sa 16 na Mateo 18 to 19. Mga apostol. Sila anak ng Diyos. Ang mga apostol, nagtayo ng iglesia sa labas. Mga anak ng Diyos, kamagawa ng Diyos magtayo ng iglesia. Na lahat si Cristo sa kalang puso, pati Espiritu Santo ng Diyos. Unang itanong ni Cristo, iglesia mga apostol. Diyan muna tayo. Anak siya ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos, yung mga apostol, nasa sa iglesia. Ang ulo na si Cristo. Tayo mga anak ng Diyos din, tayo matayo ng iglesia, mukukuha pa tayo ng malatawa at mali. Mga anak ng Diyos, tayo kasagapan ng Diyos, dumarami ang alak. We are the blessing for all nation. Mula po sa 8.3, sa Galatians 4.3, 4.8, at 3.8 ng Galatians. Blessing of the nation tayo. Tayo ngayon, ang maging kasagapan ng Diyos, tumatawag sa mga tao para tawagin ng Diyos, tumatawag sa tao, maging anak ng Diyos. Hindi mga pastor. At ang aral natin, sabi, tulong ng Ama, at ating papasa sa Ama ng tulong sa atin. Ipabalita natin sa kala. Para makasupara na may iglesia dito sa Pilipinas. Dakila dito, from the east. Dakila ang Panginoon from the east to west. Mga anak ng Diyos talaga. Si Cristo, anak ng Diyos, nagtayo ng iglesia. Mga apostol, nang wala si Cristo na sa langit na Espiritu bumaba sa kanila. I am with you till the end. Sa Matthew 28, verse 19 to 21. At ang mga apostol din, sila turo, sa labas at loob, nakaroon ng iglesia rin. Tayo rin mga anak ko, nakaroon ng iglesia dito sa Pilipinas. Hindi yung Romano, hindi yung pastor, hindi yung galing sa western side, sa Amerika at sa Europa, mga sikat na bansa. Dito sa East, sa Pilipinas, lalo na. Mga legal na yun. Legal. Hindi legal na. Ang legal kasi, para walang daya. Kaya legal. Ang pagpaliwanag, we enforce what is written. We do not destroy. Ang mga Katoliko, we enforce our philosophy against what is written. Mga protestante, gano'n din. Hindi kasi nag-aral legal. Pastor, pare, nag-aral legal, tanga. Pag sa legal sila, madali silang akayin. Kasi legal tayo. Dapat legal.
Ginamit ng judges, abogado, sa buong mundo. Pati Katoliko. Mga sekular, Katolik, Muslim, naniwala sa legal. Ang naniwala lang, mga religious. Kasi, nasala sa theology na hindi batas. Theology, philosophy. Bawal pa philosophy sa Colossians 2:8. Unang-una, ang Diyos may gusto karoon siya ng pamilya. Inuutosan si Jesus bumaba. Natayo siya ng iglesia. Ang unang membro ng iglesia, yun po ang mga apostol. At ang mga apostol din, gumawa ng iglesia. Kasama si Kristo sa kanilang puso. Hindi siya iniwan. Nandoon pa rin si Kristo para gumabay sa kanila. They are the co-workers of God, and we are the co-workers of God, being the children of God. Sa Ephesians 3, verse 5. Basahin natin. Ang certain children of God, dakila yun. Dakila yung mga anak ng Diyos. Kasi, membro ng iglesia, ano iglesia? Mga anak ng Diyos, mga anak, kasi ang mga talaga ang tutulong sa atin. Dakila ang ama. Sabi sa 10 ng John, verse 29 to 30. Ama, mga anak ng Diyos, yung dakila. Ama at anak, family of God. Ang mga turo, hindi pastor, hindi pare. Family of God, family at ang mga turo sa amin, hindi kayo pastor. Pastor, hindi kayo Diyos. Ito. Marami ng children of God, 29 verses, 28. Dito sa Ephesians, babasa tayo. Ephesians, ito Ito, sa Galatians 3:26. Of you are all the children of God by faith in Jesus Christ. Faith in Jesus Christ. Hindi sa pastor, hindi sa pare. In Jesus Christ. In His teachings. Not the teachings of the pastor and pare. For you are all the children of God by faith in Jesus Christ. Ano sa Tagalog to? Para madali. Ito sa Galatians. Romans, Galatians. Basahin natin. Ito. Galatians 3:26. Ito Sagat, kayong lahat, mga anak ng Diyos, mga kasano ito kausap sa Galacia. At sa pagitan ng panampalataya kay Kristo na Diyos na anak. Diyos seryoso. Diyos na anak. Maniwala mga anak ng Diyos kay Kristo. Hindi sa pastor, hindi sa pare. We have the mind of Christ, not or the mind of the pastor or not the mind of the pare. We have the mind of Christ. Kaya Kristo ka maniwala. Maniwala ka sa hindi Kristo? Sa hindi Ama? Mga pastor, pare? Sila ba nanganak sa atin sa pagitan ng Espiritu Santo? Sa Galatians, sa John 3:5. We are the children of God. Ang Diyos ba napatutuo na tayo anak ng Diyos talaga? Sa Romans 8, 14 hanggang 16. Ang Diyos totoo na anak tayo ng Diyos. Basta naunawa mo at nakapagluwate ka. Kaya naunawa na, kaya nakapagluwate kami kasi naunawa namin. Kaya nagdebate kami. Hindi ka natakot, hindi ka mabakla. Hindi ka tatakbo. Ang mabasto yung parang yung bakla. Sabi ng Diyos, hindi talaki. May talata. Sabi ng Diyos pa. Pag tumatakbo, ayaw mo sa debate, wala, para kayo hindi lalaki. Sabi ng Diyos. Ating basahin. Sa Job 2 Marami. Kung ang Diyos matulong sa'yo, maraming talata, malalim. Mga pare, pastor, mabababaw. Ang unawa na sa pastor na galing sa western side, sa Europa, sa Amerika. Bubo pa rin. Sa amin doon sa langit.
Ang tuloy ng Diyos sa aklat, siya mapunawa. Wala sama-sama makaunawa. Daniel 12:10. Masama, kasi hininiwala sa salita ng Diyos, siya ang maturo. Masama. Ginawa niyo pang sinungaling ang Diyos, 1:3:5, 1 John 5:10 ng 1. Ayaw mo niwala sa Diyos, ginawa yung sinungaling. Sabi ng Diyos, pag hindi ka niwala. Natural yan. Ama, anak, ito anak, mag-aaral ka. Ayaw mo niwala. Ginawa ko sinungaling. 1 plus 1 anak equals 1. Ni daddy, 1 plus 1 equals 3. Ginawa ko sinungaling anak ko eh. Hindi totoo. Ayaw mo niwala eh. Sabi pa ng Diyos sa atin. Kapatid, ito ha, Matthew 7 at Matthew 9 ha, verse 20, verse 6, 6, 9, verse 9 hanggang 13. Ating basahin. Kakatahin natin ha, ito. Matthew 6. Matthew 6, ito ha. Matthew 6 verse 9 hanggang 13. Ito. Mga anak ko Diyos kumanta dito. Ito. Ito ha. Madulas. Ito. Lucas, Matthew. 3, 6. Ito. Kanta tayo. Ito ha. Sabayan ng kumanta. Kumanta kayo unawa. Bakit kumanta kayo? Sala na kayo. Ang pag-awit nito sa Diyos, may unawa. Ito. Sa 9. Sa 6 ng Mateo, versikulo 9, ito. Hanggang 13. Magsilalangin kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka, sa pakabalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ipagpatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na patawag sa mga utang sa amin. Huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, iyo ang kapangyarihan, iyo ang kaluwalhatian, at iyo ang pakailanman. Iyo, Ama, ang kapulihan, ang kaluwalhatian. Hindi sa pastor, hindi sa pare, hindi sa diablo. Siya magturo sa kaharian niya. Mga anak, siya ang Ama. Siya ang hukom. Nasa langit ang Ama. Mga anak dito sa lupa at sa langit ang iba. Katulad ng apostol at propeta. At hukom tayo ngayon, may aklat na dala. Sabi sa 1 Peter 4 verse 17 to 18. Nag-umpisa noong unang panahon. At ngayon, naunawaan natin, hukom pala tayo kung sino tama mali. Ito. Ang pastor, mga pare, mga tusa kayo din mabulag, hindi kayo Diyos. Ang may karapatan ng hukom, mga Diyos sa hukom, mga Diyos din. Ito, basa tayo ulit. Ha? Mga Diyos din. Sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos ha? Ito. Sa Job, sa Salmo. 82. Ito. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisaran ng Diyos. Kapisaran, talipuran, gathering, mga Diyos din kasama. Ang Diyos, sabi ni David, sa sulat ni David, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Humahatol sa gitna ng mga Diyos. Isang Diyos ang humahatol. Sa gitna, maraming humahatol. Maraming humahatol. Ang Diyos tama na sa gitna. Maraming humahatol. Sabi ng Diyos sa atin, 7:24 of John, humatol kayo. Ayon sa akin hatol. Hindi hatol ang pastor na pare. Sa akin. Mga Diyos na hatol. Sino ito ng Diyos? Mga Diyos din. Tuloy. 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos.
Sinabi ng Diyos pa, binawas ng pastor na pare, gago. Huwag bawasan, huwag lang. Prinsipyo ng Diyos, makalangit ang prinsipyo na ating Ama. Sa Deuteronomy 4 verse 2. Ha? Aking sinabi, Diyos pa sabi, kayo'y mga Diyos. Mga pastor nyo, tanga pa rin ng Diyos. Mga pare, mga kamagagawa, ha? Kayo'y mga Diyos. May sikta. Bakit ang sikta pa yun? Bakit may sikta pa yun? Ang fellowship natin sa Ama na. Hindi sa tao. Hindi sa sikta. Sa Diyos tama tayo. Yung tumutawag sa atin. Ang sikta, mga pastor, mga papangulo doon, mga founder, mga pare. Yun ang sikta. Walang mabasa na kailangan tayo sa sikta. Kundi, makianin tayo sa Diyos bilang mga anak na Ama. At huhukom tayo. Hukuman natin ang mga sikta na 46,000 na sa sikta sa buong mundo. Sikta pa lang, 46,000 na. Mga kata, mag-ingat kayo, mapastor, pare ka, hukuman na ko, hindi ka makaligtas. Hinahanap na kayo. Saan na mga Adventista? Saan marunong? Sabi ng Diyos. Naghanap na. This is the time of reckoning. 20% na ngayon. Marami yung mga yaman sa inyo. Ito. Mukha kayong pera. Kayo yung mga Diyos. At kayong lahat ay mga anak ng Diyos na kaitasasan. Kayong lahat, mga anak ng Diyos. So, mga lahat ng mga anak ng Diyos, mga Diyos pala. Kayo, hindi Diyos. Puti natin para katoliko, hindi mga Diyos. Tanga. Mga anak ng Diablo. Magalit ka sa akin. Sunod sabi nun, ang Diyos siya. Maglaban siya, anong gawain nyo? Naniwala sa pastor, sa pare. Diyos ba kayo? Hindi. Oh, pero Diyos sabi nun, paniwalaan nyo. Utos sa maniwala ka sa Diyos. Utos sa maniwala sa kanya. You cannot be the children of God if you do not have faith in God. If you not trust God who tell us the truth. You make Him a liar. Ang Diyos pa na Ama, sinungaling pa sa'yo. Pareho ko si Eva. Sabi na, huwag kang kumain. Tapos, nakinig si Eva sa demonyo. Kumain ka. Ang Diyos pala sinungaling. Mamatay ka, pag kumain ka. Sabi ng demonyo, hindi. Nakinig kay Ahas, Diablo, namatay. Yung parusa. Sa lahat-lahatan ay yung bagsak ngayon. Apoy na hindi mamamatay na apoy. Ang buhay nyo, ang bumuhay sa iyo, ang lahat ng apoy. Hindi ang Diyos. Ang Diyos gumawa sa impyerno. Sa lahat ng apoy. Ang buhay nyo, apoy. Hindi galing sa Diyos. At doon ka sa lahat ng apoy. Forever. Tama. Nung nabuhay kayo, anong pinapalaan nyo? Pastor, pare. Di ba ganun ang pinakabalaan ng buhay pa no? Magising sa umaga. Ha? Magsimba sa simbahan. Umupo. Oh, may nubina. Malaki ka Maria. Pare nyo, pastor nyo, ulang-ulang, mamulit sa impyerno kasama ni Sanas na nagpayaman sa kalna. Maakat na. Alam ko, bakit nila babasa? Kasi kayo rin nila kaunawa sakat. Wala sama-sama pakaunawa. Wala sama-sama pakaunawa. Kaya ayaw nung basahin. Kaya bubo kayo. Alam ko yun. Dumula pa yun. Ayaw ko basahin. Kasi hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Ayaw ko basahin. Babaliw ko yun. Pero sinabi ng Diyos, siya magturo. Doon ko na iba na isip. Ang Diyos magturo. Diyos ko. Hindi ko nawan to. Paliwala mo sa akin. Hindi agad sumagot ang Diyos. Maghintay ka, basta maniwala ka lang. Bago ka wala sa sagutan ng Diyos, anong tanong? Lahat ng tanong ko, sinagot ng Diyos. Lahat ng tanong ko, sinasagot ng Diyos. Ako'y naghanap ng kanibate ngayon. Mula pa ng unang panahon. Sabi ko, Diyos ko, ba't kunti lang aklat? Alam mo ba ang alaman sa aklat? Hindi ko alam. Nung maghanap ko na aklat,
sa 12 na Ecclesiastes 12 verse hanggang 14, ang maraming aklat walang hanggan. There is no end of the book. It is just awareness. Nakapagod lang, sabi ng Diyos. Kaya isa lang ang katapanon sa atin. Sa buong mundo. Kasi pumunta yung aklat, pumunta ka lang, hindi mo mababasa patapos basahin. At dahil basahin to, kasi hindi mo manawaan eh, kung wala ang Diyos sa'yo, pagturo. Ang pahayag sa'yo, ang Diyos mismo, hindi pastor, hindi pare. Sabi ng Diyos. That is impossible, but it is possible with God. 1:38 o Lucas. Yung nakila namin, reliyon lang pag-usapan, pastor, pare, ano kayo, gago kayo? Mas masahol ka ba yung sa anik, mga pare, pastor? Mas masahol pa kayo sa terorista, mukha kayo pera, tulisan. Tulisan kayo. Magtrabaho kayo, pare, pastor. Iya ba? Kaulit mo ito, may kutsi. Magnanakaw, tulisan. Yung mga apuso na wala yung kutsi, kahit kabayo, walang kabayo yun. Kahit isang kamen, walang kamen. Pati yung suka kayo ng kamen, hindi pa kasakanya. Hindi ba siya may-ari doon? Siya may-ari talaga siya gumawa ng kamen eh. Pero, ibig sabihin, nahihiram na siya sa mga tao. Pero siya may-ari. Nako. Ang salot sa gobyerno ngayon sa buhay tao, ang salot sa buhay, yung pastor ng buwisit yan, pare nyo. Pinaharapan ko, dinadaya lang ko doon. Nag-aaral ng filosofiya, makamundo, pistology, makamundo. Ang turo sa amin, galing sa langit, ama. Kami mga anak din. Mga anak kami. Wala sa mga anak ng Diyos, hindi Diyos, sabi ng Diyos. Yung turo anak ng Diyos. Pag hindi ka Diyos, hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Kung hindi ka Diyos, anak ka ng Diablo. Kasi sabi ng Diyos, ang mga anak ko, lahat kayo aking mga anak. Mga Diyos kayo. Sabi, ulitin ang ating babasa. Sa 82, sa salita ng Diyos, basahin na, sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Sa awit. 82, versikulo 7 hanggang 6. 7. 6 hanggang 7. At sinabi ko sa iyo, kayo mga Diyos, kayong lahat ay mga anak ng kaitasan. Mga Diyos pala, ang mga anak ng Diyos. Gayon may, mamatay kayo parang tao. Gayon din, mamatay kayo parang tao. At mabubuwal kayo na parang Pangulo. Bumangon ka, O Ama, hatulan mo ang lupa, sagat iyong manahin ang lahat ng mga bansa. Kasi, nakagaw ng libon nila. Hatulan na yun. Ang Diyos sumato sa kita ng mga Diyos. Mga anak ng Diyos, ginagbigyan ng Diyos ng kahatulan. Humato kayo, sabi ng Diyos. Pati anghel, hatulan namin. 1 Corinthians 6, verse 2 to 4. Pati tao. At kami, hindi hatulan. Una, saan mo mabasa na humato ka sa amin, hindi ka Diyos? Anong qualification mo? Sino sabi na hatol ka sa amin? Hindi ka Diyos, di ba? Para Muslim, sino mo tulong sa amin? Kristyano ka ba? Hindi. No. Wala mo tulong sa Kristyano. Si Kristo lang. Hindi Muslim. O, mga Diyos kami. Hatol kami. O, sino na kinahatol? Ang hatol ng Diyos, mga Diyos, o mga hatol ng taong hindi Diyos? Sabi ba nila, walang hatol sa'yo? Sino maghahatol sa atin ng Diyos? Galing hatol natin, hukom natin, galing sa Diyos Ama. Nagtulong sa atin hukom. Nakasulat ang ating hukom. Basta yan. Ebanghelyo. Sabi pa ni Pedro, pag tinuruan ka Diyos at ang Espiritu ng Diyos sanahan sa iyo, ang Espiritu ng Kristo, ikaw ay may hatol na dakila pa sa akin sa tao. Ang Diyos ay dakila sa Ama. Mga anak ko. May family of God sa may family of God. Ang pamilya ng Diyos, pamilya ng mga Diyos yun. Hindi mo maunggoy, hindi mo babatulan ng baboy. Pamilya nyo. Kasi, ang matulog talaga Diyos eh.
Yun ang gusto ng Diyos. Ako maturo, your will be done, Father. Pag will nyo, ang pastor na maturo, pare lang, hindi na will ng Diyos yun. Will ng pastor yun, pare, will ng demonyo yun. Sa 1 John, sa John 8, verse 43 to 47. Ang ama nyo, sinungaling sa laban sa Diyos, ang Diablo. Yun lang. Madaling patunayan ngayon kung sino ang si demonyo o hindi. May aklat. Humusga lang tayo. Base sa aklat. Yun ang gusto ng Diyos. Humusga tayo. Only the judgment of truth can ascertain, can declare what is just. Sa Isaiah 59:14. We judge. Kung walang judgment, walang hustisya. Sabi ng Diyos. Base sa salita ng Diyos na totoo. Huwag tayo para malaman ang tama at mali kung sino sinungaling at sino totoo. Hukuman na, demonyo ang pastor nyo, demonyo ang pari nyo ang sinungaling. Hukuman natin. Pati ang Diablo. Anak kayo ng Diablo. Yun ang banal. Hindi maledition. Banal na hatol. Nakasulat ang ating basihan. Salita ng Diyos. Banal. Hindi hangal. Hangal, yung pastor pari na nagturo. Nagturo ngayon may aklat na, gago. For your information, dakila yung aklat yun. Aklat ho yun ng Ama. Hindi ng tao yun. Hindi na angel. Aklat ho yun ng Diyos na Ama. Para magturo sa atin, sa lahat ng mabansa. Nasulat ng mga propeta at apostol sa iba't ibang wika. Nakalat na sa buong mundo. More than 7 billion buyers. Bumili sa aklat. Kayo, mga membro nyo, pastor nyo, tabunan na kayo ng Biblia, tanga pa rin kayo. Mumatay na kayo, tanga pa kayo. Kasi, mumatay kayo, paniwala nyo, walang Diyos na turo, pastor lang, pare. Mumatay kayo, paniwala nyo, ay, hindi ko Diyos na turo sa amin, pare, pastor. Saan po pumunta, at ang paniwala, sinungaling. Wala sinungaling makapasok sa kaharian ng Diyos. Walang sinungaling makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang paniwala po lang sinungaling? Totoo ba? Nakakailangan pastor ngayon, pare, may aklat na. Kaya Diyos, mga bayan, makinig ka sa akin, may aklat ako. O, pakinggan pa, aklat, doon pala, yun pala ang reason na may aklat tayo para ang Diyos mapakinggan galing sa langit. May aklat na. Buong mundo. Makapal ang mukha ng pastor nyo, pare nyo, anak ng Diablo. Sabi sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Basahin natin. 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Maraming bala kami, kapatid. Maraming bala. Salita ng Diyos, laban sa inyo. Durugin namin kayo sa salita ng Diyos. Yung iyong karunungan. Hukuman na ito. Marami kayong open sa Diyos. Ha? Kayo naman susunod, anak kayo ng Diablo rin. Mga bulag, kapwa anak kayo bulag, kapwa mahulog sa kayo. Kahit sabihin, ako masama, ako wala akong pag-alam. Hindi mo kayo Diyos eh. Hindi mo kayo, wala kayo kalapatan, hukum sa akin na makalangit ako. You cannot judge us religiously. Ito ha, 1 Timothy 4. At, ito. Sa 1, hanggang 2. Ngunit huwag sinasabi ng Espiritu Santo na huling araw ay magsitalikod sa paniwala sa Diyos at makinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga alal ng demonyo. Mga alal ng demonyo. Sa pamagitan ng papaibabaw, plastic. Akala mo, ginto, tanso pala. Akala mo, angel, demonyo pala. Akala mo, Kristo, bulag Kristo pala. Akala mo, Diyos pa, si Saras pala. Sa 2 Corinthians 4 verse 4. Sa pamagitan ng papaibabaw ng tao. Nagturo ba ang demonyo sa tao? Ang Diyos nagturo sa atin sa Espiritu Santo. Nalahan sa ating puso. At saka sa Espiritu ng Kristo. Nalahan sa ating puso. Sa mga tao, mga pastor pare, nagturo sa alam ni mo sa pagkita ng mga tao, mapag-ibabaw, mga plastic. Plastic.
Mubasa ng aklat, hindi mo kang alik. Hindi mo kang terorista. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Malaya talaga. Plastic ka eh. Akala mo ba lang? Akala pala. Sa makita na mapag-ibabaw na tao na nagsipasalita kasinungalingan laban sa mga hinuhuruan ng kalang masali na bini na mga budhi na waring bakal. Pati budhi na basta wala na malid na napasok na nga na parang hinuhuruan na bakal ng puso. Pati kung sa kalang puso. Wala na. Sinungaling. Hindi na takot na. Sabi ng Diyos, binabasa ko lang. Walang sobra, walang kulang. Magbasayan tayo. We apply this in this present reality. In the present reality. Sorry kapatid, ako'y bulol. Nasa Matsok. Nakawala naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Mga hukom. Uli, dakila to God, our Father, be the glory from the east to west. In the name of Jesus Christ, His Son, and we are the children of God, and the Holy Spirit. Amen. Salamat, Ama. Na ipaglingkod ko ng Ama namin na pamilya, kami ang mga anak ng Diyos, napabilang kami. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Dakila na ng Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Ikaw, Diyos, tumatawag sa amin. Napalibutan ng anghel sa langit. Diyos, tumatawag sa amin bilang anak. Kami ang mga anak, tumatawag sa Diyos Ama. Salamat sa Diyos. Masarap isipin. Masarap yun. Na pag namatay ka, yung laman, may Diyos kang patukuhan. Hindi pera, hindi kailangan pera doon, hindi kailangan alam mo gini. Yung Lamborghini yun, hindi naman nasa impyerno yun. Yung pera yun, hindi naman nasa impyerno yun. Walang mayaman na kanala sa impyerno ng pera. Mayaman na sa apu-apuhan nyo. Kawawa yung buhay nyo. Kayo naghirap. Nalikman na ng pera nyo, mapabilas lang, mamatay ka. Tumatanda ka, ano ba? Tumatanda ka, wala kang gusto eh. Pag matanda ka, wala kang gusto. Gusto mo lang kumain. Doon lang gusto mo. Mapayapa. O ngayon, matanda ka na. Paano ka magbasa na aklat? Labo na yung paningin. Ang buhay mo, igulong mo sa walang kwentang bagay. Makamundo. Hindi sa Diyos. At hindi ka pa ng Diyos ngayon. Hindi ka pa ng Diyos. Kawawa. Talaga. Kasi ayaw sunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, kayo mga anak, maging Diyos. Kayo mga Diyos, mga tayo Diyos talaga. Pag pinaka ng Diyos, ulang tinitira ng Diyos sa ating pagka-Diyos. Matalino. Mga Panginoon, humukom. Mga Diyos, mga anak. Iba ang Ama. Hindi mga tayo ang Ama. Walang siyang naman. Katulad ni Kristo. Ulit, ang Diyos sa silangan, dakila sa mga pastor at pare, nagmula sa kanluran. Nakarating sa Pilipinas, ang turo nila. Dakila ang Diyos, Ama namin. Ang magturo sa amin, ang Ama lang. Hindi tao, hindi anghel. Ama, yun ang kalooban ng Diyos na aming Ama, magturo sa mga anak. Nagpahayag sa amin. Wala makalapit sa Kristo kundi sa pagitan ng Ama. Wala makalapit sa atin din. Makanawa sa atin kundi sa pagitan ng Ama. Kaya, humiway ang mga Diablo sa debate. Ayaw na. Takot sa debate. Salamat sa Diyos. Despite all, the will of God is all the people shall know the truth and be saved also. 1 Timothy 2, verse 1 to 5. Ipanalangin namin ang mga Kristiyano, mga Katoliko, Protestante,
Makahari sana sa makapiling sila sa Diyos, fellowship na makapiling sa Diyos na aming Ama. Hindi sa pastor, hindi sa pare. Ama, ang fellowship. Sa unang Juan, chapter 1, verse 1 to 6. Manalangin tayo sa Ama ng ganito, kasama si Kristo, mga anak. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahalahanga. Itataas kita, itataas
Inadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong pag-ingat, inadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka.